Truth bomb! Mga kababayan, June 4, balik ang initan sa Senado. Si Senador Rodante Marcoleta mismo ang mamumuno sa muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control scam. Yung bilyong-bilyong pera ng taong bayan na parang nilunok ng lupa tuwing umuulan. Pero ito ang mas malakas ha, may mastermind daw sabi ng ombudsman, pero walang mastermind sabi ni Senador Lacson. Sino nagsasabi ng buong katotohanan? Si Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano ang may hawak ngayon ng timon. At pareho silang nagsasabing hindi parte-parteng katotohanan lang ang gusto namin, kundi buong katotohanan. At yan ang hindi nyo pwedeng palampasin. Imagine niyo to mga OFWs at kabataan, mga kababayan, habang nasa abroad kayo, nagpapadala ng pera o habang naghihirap kayo sa traffic at baha sa Maynila, may mga taong pinagpipiestahan ang flood control budget. Bilyon-bilyon, paulit-ulit, taon-taon. Ngayon, pagkatapos ng partial report ni Senador Lacson at Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbibigay ng go signal, Marcoleta ang magpapatuloy at ipinangako niya walang kinikilingan. Ito na ang unang tunay na independent Senate majority. Walang Malacanang na nakikialam. Unang beses ito sa matagal na panahon, mga kaibigan. Magandang tanong, bakit si Marcoleta? Dahil si Attorney Rodante Marcoleta ay hindi lang basta politiko. Abogado siya. Matagal nang kilala sa kanyang precision at tatak ng hustisya. Kapag siyang namumuno, hindi emosyon ang uunahin, ebidensya at batas. Cayetano naman, bilang Senate President, malinaw ang kanyang mensahe. We want the whole truth and not only some truth. Parang naglilinis ng bahay na puno ng ipis. Hindi mo pwedeng patayin ang ilan lang. Kailangang hanapin ang pugad. Si Marcoleta at Cayetano parang yung dalawang determined na exterminators na may flashlight at lakas ng loob. May tensyon sa pagitan ng mga dating pahayag. May nagbabanggaan ng imbitahan, nagbabanggaan ng imbitahan. Pero yan ang maganda sa sistema. Kapag may magkasalungat na opinyon, doon lalabas ang tunay na katotohanan. Mga kaibigan, si Cayetano matalino. Hindi siya nagmamadali. Gusto niyang maayos, walang bias. At si Marcoleta naman, kilala yan sa hindi natatakot humarap kahit kanino pagdating sa accountability. Kung may mastermind talaga, June 4 pa lang, sisimulan na nating alamin kung sino yung tunay na big fish sa likod ng paulit-ulit na baha at paulit-ulit na pera. Una, ngayon, pakinggan nyo ito ng mabuti, mga kabataan at OFWs. Bakit importante na si Marcoleta ang maglilid nito? Una, syempre, legal edge. Si Attorney Rodante Marcoleta ay hindi baguhan sa Blue Ribbon. Kilala siya sa kanyang sharp questioning at kakayahang maghanap ng butas sa mga testimonya. Hindi siya basta-basta naniniwala sa salita. Kailangan ng ebidensya na hindi matitinag. Yun ang klase ng abogado na kailangan natin sa ganitong bilyong-bilyong issue. Pangalawa, si Senate President Alan Peter Cayetano, siyang nagbigay ng malinaw na direksyon. We want the whole truth and not only some truth. Mga kaibigan, alalahanin ninyo yung partial report ni Senador Panfilo Ping Lacson. May mga tanong na hindi pa nasasagot. Sabi ng ombudsman, merong mastermind. Sabi naman ni Lacson, walang mastermind. Si Marcoleta naman, bukas siyang mag-imbitahan ng mga bagong witnesses na posibleng hindi pa natatawag noon.
Isipin nyo, yung flood control project para bang isang lumang bahay na puno ng termites. Si Lacson para nag-spray ng insecticide sa nakikita lang. Pero si Marcoleta at Cayetano, gusto nilang buwagin yung buong dingding para makita ang ugat ng problema. Yun ang tunay na accountability. At eto pa mga kababayan, data-driven facts tayo. Paulit-ulit na baha sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Ngayon ay malapit na naman ang tag-ulan, siguradong babaha na naman ang iba't ibang parte ng ating bansa. Bilyong-bilyong budget na nawawala taon-taon na lang. Taxpayer money na galing din sa inyo na nagtatrabaho sa abroad at sa ating lahat. Kung hindi natin susubukan ngayon na si Marcoleta ang mag-lead, baka maulit na naman ito sa susunod na administrasyon. Kaya critical tayo rito. Galit na galit. Parang chess game ito. Si Cayetano ang nag-set up ng board ng maayos at independent. Si Marcoleta naman ang grandmaster na nag-move sa June 4. Sino ang makakaharap? Yun ang exciting part mga kaibigan. Hindi rin natin dapat kalimutan. Ito raw ang unang fully independent Senate majority. Walang malakanyang finger. Walang hidden agenda. Pure public service daw. Kung totoo yan, game changer ito sa Philippine politics mga kaibigan. Ngayon, June 4, mark your calendar. Sa huli, ang tanong, makakaya ba ni Marcoleta, ni Senador Rodante Marcoleta, na i-dig deeper kaysa sa nakaraan? Sa palagay ko, oo. Dahil sa kanyang track record bilang isang precise at fearless legislator. Mga kababayan, sa isang panahon na maraming nagtatago sa likod ng poder at pera, kailangan natin ng mga leader na handang magsalita ng buong katotohanan. Si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Rodante Marcoleta, dalawang lalaking handang ipaglaban yan mga kaibigan. Kaya June 4, mark your calendars. Huwag kayong mawawala. At tayo dito sa channel na ito, hindi rin tayo mawawala. Mag-oobserba at manonood tayo. At habang pinapanood nyo ito, isipin nyo, sino sa tingin ninyo ang dapat imbestigahan? Comment down below. Mastermind ba talaga o sistema lang? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, share at subscribe para mas marami ang mabuksan ng mata. Ang mata. #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas!